Ayan, good morning. Good morning po buong Laguna. Good morning din po sa mga ating mga hero ng ating mga OFW sa anong karatig ng bansa ng buong mundo. You are our hero. Kayo po ang aming mga nagbibigay ng karangalan dahil po kayo nagbibigay ng mga remittances sa inyong pamilya. So malaki po ang naiambag po ninyo sa ekonomiya ng Pilipinas. So ito po ang date ngayon, February 27, no? 2026. It's Saturday, Sabado po ngayon, and happy Sabbath sa aking mga co-religion ng Seventh-day Adventist. So meron po tayong issue. May issue po tayo ngayon dahil po sa isang post at ating pong bigyan ng reaction ito. Dahil po alam naman po ninyo, 2024 ay akin pong i-vlog live din po dito sa Calamba Trade Center. Ito po yung Calamba Trade Center na ipinademolish, no? Ipinademolish po ng mayor ng Calamba City, Laguna, yang si Mayor Rose Rizal, no? At ang kanilang binubuhay ay itong Mercado di Calamba. So parang isang taon na po o 2 taon na bang nakalipas nga binuhay ng gobyernong Mayor Rosisal itong Mercado di Calamba. So marami po nagreklamo, marami din po nagsusumbong sa akin na maliit ang espasyo, no? Maliit talaga ang espasyo ng Mercado di Calamba. So nahihirapan silang magtinda, sa gilid-gilid na lang sila nagtitinda, wala talagang husay, wala talagang magandang pwesto sa kanilang pagtitinda. Ulan init, no? Ulan init. Yung mayroong mga booth diyan, yung mga booth ay booth din, no? Mayroong mga pwesto diyan sa loob nga mayroong may bubong, pero usually ang nakikita po natin diyan ay sa labas. Rain or shine po sila at nahihirapan ng magtinda pag umuulan. So ngayon po itong issue po ng Mercado di Calamba ay atin pong bigyan ng reaction dahil po nagkaka-issue dito dahil nga daw po yung parking lot ay para lang daw po sa admin o sa pribado, no? Hindi po pang-public. So parang sinisigawan daw ng gwardiya pag may nagpa-park nga mga civilian. So sinisigawan daw. So hindi po kasalanan ng gwardiya ito. At ang kasalanan lang ng gwardiya dito ay bakit sinisigawan ang mga netizens. Yan po ay hindi po magbibigay ng ulat ang gwardiya pag walang utos sa taas nga bawal nga magpark dyan sa Mercado di Calamba. So ang ibig sabihin, binuhay nyo, no? Binuhay ng Mayor Rosisal ang publiko. That is a public market, hindi po yan private, no? So dapat po ang parking lot po ay para pangkalahatan po yan. Usually kasi may nagpa-park lang dyan pero wala naman binibili. Yan naman talaga usually, walang binibili, basta lang meron lang mapaparkan. So sana naman po ay yung admin na kung sino ang namamahala dyan sa Mercado di Calamba, dyan sa Lumang Palengke, ay dapat po pag-aralan nyo kung paano yung parking na yan ay hindi po pang pribado po yan. Public market po yan. Bakit po pang admin lang
o pang gobyerno lang yung parkingan na yan? Siyempre po, ang mamimili po sa ibang lugar ay hindi po maiwasan na magdadala ng sasakyan. Saan naman ho magpapark dyan? Alam naman po ng kalahatan sa buong Kalamba na wala tagang espasyo. No, sobrang liit po ng daanan ng Calamba City, Laguna. Tapos pagbabawalan nyo na magpapark dyan sa harap mismo ng Merkado de Calamba at sa tabi po ng 578. Bakit po ipinagbabawal ng namumuno diyan? Sino ba hong namumuno na 'yan? Sana po ano niyo po, i-komento niyo mamaya na sa baba, no, i-komento niyo sa baba kung sino ba ang namumuno diyan. At ating pong tsupain 'yan kung sino po ang namumuno diyan. Bakit ganon ang pamumuno mo? No? Kaya nga ipinademolish ang Calamba Trade Center. Ipinademolish ang Trade Center para buhayin nyo ang Merkado de Calamba. Pero ano nang ginawa ninyo? Yan po ay isang kasiraan na naman kay Mayor Rosisal yan. Dapat kayo, ang mga namumuno, mag-ingat kayo kasi nandito si Sumbungan Channel at iba pang mga vlogger. No, tingnan nyo, naging issue yan at ito na naman tatamaan na naman si Mayor Rosisal. Huwag niyong sirain ang imahe ni Mayor Rosisal sa inyong mga liderato. Kung sa inyong sino ang namumuno dyan sa Merkado de Calamba, pakikomento lang po at akin pong tsutsupin yan. Ikaw, kung mamumuno ka, mag-isip-isip ka, huwag kang patanga-tanga, huwag kang pabobo-bobo. Public market yan, hindi privado, hindi private yan. Kung hindi ka ba tanga, bakit mo inutusan ang gwardya nga bawal magparke dyan, bawal magpark? Siyempre, pag gwardya ka, meron ka talagang boses. Ang kasalanan ng gwardya ay sinisigawan ang mga netizens. No, I am in favor of SG kasi naging SG din po ako. Hindi po ako ganoon. No, hindi po ako ganoon mag-communicate sa clients. Kasi mga clients yan mga customer yan Hindi po dapat sinisigawan mo ang mga customer, ang mga mamimili. Yan lang ang pagkakamali mo. Pero sa iyong pagbabawal sa parke ay hindi mo kasalanan yan. Utos yan ng admin dyan kung sino ang namumuno dyan sa Merkado de Calamba. Hindi natin binibigyan ng issue ang gwardya dito. Ang binibigyan natin issue dito ay kung sino ang nag-utos sa gwardya na bawal mag-park dyan ng mga civilian or anything. Para daw lang sa pang-privado, pang-private lang yan, pang-admin o pang-government officials. Ipasarado nyo na lang po yan. Kung bawal magpa-park dyan. No? Hindi natin maiwasan nga mayroon tagang sasakyan nga mamamalingke gamit ang sasakyan. Paano kikita, no? Paano kikita ang gobyerno kung ganyan ang inyong pamumuno dyan sa Merkado de Calamba? Yan ba ang nireforma sa magaganda ng ginagawa ngayon ni Mayor Rosisal? Napapagawa na siya ng eskwelahan. Palakpakan natin si Mayor Rosisal. Kahit paano ay nakapagpalakpak ako for the first time kay Mayor Rosisal nga nakagawa siya ng maganda. Maganda naman. Maganda naman ang kanyang plataforma sa ngayon. Nakakapagpatayo siya, nakakapagproyekto siya ng makikita talaga sa ating mga mata. And I don't know yet kung maganda ba ang foundation ng mga eskwelahan na yan sa Uwisan. May pinapagawa siyang mga barangay hall. Ating pong bigyan ng magandang garantiya. Sana naman po yan po ay hindi po mga subsidized sa mga low product, yung mga hindi substandard, kumbaga. Hindi substandard yung mga pinapagawa niyong mga establishment, lalo na po yung mga elementary school
kasi mga bata po ang pumapasok. Sana hindi po substandard, Mayor, ang mga pinapagawa mo para naman may makita ang taga kaming you have a good governance. Napapasalamat din naman kay papaano ay nakagawa kayo ng kabutihan. Pero siyempre, sa likod ng inyong sa inyong pamumuno ay meron talagang mga negatibo. Number 1, nasisumbungan ng Kalamba ay may nakikitaan akong negatibo. Pero gumagawa kayo ng kabutihan. Pero sa likod ay wala akong nakakaalam. Maraming nakakaalam pero hindi na nga po nagbibigay ng issue. Si Sumbungan ng Kalamba na nagbibigay ng issue. Kasi lahat po ng steps ni Mayor Rosisal ay binabantayan po ni Sumbungan ng Kalamba. Pero sa ngayon, palakpakan natin si Mayor na may nagawa namang mga proyekto na mga eskwelahan at mga barangay hall. No? Wala tayong masasabi diyan. Pero itong naging issue nga kay Mayor Rosisal, itong Merkado di Kalamba. Ayusin mo, Mayor. Ayusin mo, Mayor, para yung tauhan mo dyan sa Merkado di Kalamba ay di ko matsupa. No? Yan na lang po ang ibabalik ko na lang po yung ganyang word kasi hindi iniiwasan ko na po magmura in front of the camera. Yun na lang po yung pag hindi ayusin yung gusot dyan sa Merkado di Kalamba ay sana, Mayor, ay ito po yung mga tauhan. Sino ang masisira, Mayor? Di ikaw na naman. Ikaw na naman, Mayor, ang masisira nito dahil sa inyong pamumuno. No? So, sana, ang ingin naman ng electric pan nito. Wait na nga. Ang ingay ng electric pan natin. So, ayun naman aking ina-advise po dyan sa kung sino ang namumuno dyan sa Merkado di Kalamba. Kung ayaw mong tsupain kita, ayusin mo ang pamumuno dyan. No, dahil kung oras na mayroong magkomento dito sa akin, babae ka man lalaki, at tagang-tsupain kita, ilalive kita ng solo. No? So, yan lang naman ang aking reaction ngayon dahil hindi maganda sa pambabasa o pandinig na itinayo sa pribadong pamahalaan itong Merkado di Kalamba. Yan po ay pamilihan po. Yan po ay nandiyan po yung mga vendors. Nandiyan po lahat, isda, gulay. No, so sana naman po, no, butit mayroong nagreklamo nga isang netizens dahil nga hindi siya pinagpark at sinigawan pa nga raw siya ng gwardya. So sa mga gwardya, sa mga OIC, sana yung turuan niyang mga tao mo nga wag namang manigaw ng netizens. Pwedeng sitahin, wag lang sigawan. Masyado namang sir, no, ay baka masibak ka dyan sa iyong pwesto. Ay sana magandang pakikiusap sa mga netizens. Huwag mo namang sigawan. Pero siyempre, ang naging issue ito ay hindi sa pagsisigaw mo, kundi sino ang nag-utos sa'yo nga ipagbabawal ang mga netizens o mga civilian, mga individual nga magpapark dyan. At nalaman tuloy, may nagreklamo nga pang-pribado lang. No? Pang-pribado lang yung parkingan na yan for government officials at admin. No? So, magkano kayang binabayad ng mga nagtitinda dyan kasi may mga sasakyan, magkano bang binabayad ng admin na yan? No? Oras na malaman ko lang kung sino yan, babae man lalaki, ay ibablog kita at chuchupain ko kayo kung sino man kayo ang namumuno dyan sa Merkado di Kalamba. So hanggang dito na lang po muna sa Sumbungan ng Kalamba. Yan lang naman po ang ating i-reaction video itong araw na ito. At sana, no, at ito i-upload ko rin ito sa YouTube ko. At sana po ma-likes and share at ma-subscribe nyo po ang aking Dan the Defender sa YouTube channel ko po. Notifications all bell
At sana panoorin nyo po kahit mga 50 seconds bago po kayo mag-likes kasi ang YouTube po talagang napaka-strict. Basta lang, hindi yan magka-count kung magla-likes lang kayo diretso na hindi nyo napanood kahit mga 30 to 40 seconds. Hanggang dito na lang po, si Sumbungan ng Kalamba. May God bless Laguna. May God bless Calamba City, Laguna. And may God bless the Philippines.